ng pasensya ng Panginoon. God, hallelujah. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Tunay na makapangyarihan, Panginoon, sa buhay namin. Hindi po namin ikaw nahawakan, hindi po ka namin na nakikita, but we believe, Jesus. Para sa iyong pangalan, Panginoon, para ang pangalan mo, Panginoon, ang siyang maitaas sa aming buhay, O God. O pangalan mo, Panginoon, ang siyang maitaas sa araw na ito, O Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Lord. Hallelujah, glory to your name. Holy Spirit, na-acknowledge ka namin Lord Jesus, hallelujah po rin. naming dinudulog sa iyo, O God, ang aming gawain sa araw na ito. Spirit, Tunay na ikaw ang Diyos nagtawag sa kanyang buhay. Tunay na ikaw ang Diyos. name, O God. Bless her, O God. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy din namin dinudulog, O Diyos, ang lugar na ito, O God. Let your precious blood cover in this place, O God, na walang distraction, walang gawa ng kaaway ang siyang disturbo sa lugar na ito in the mighty name of the blood of Jesus. Thank you so much, Lord. Sa lahat pang wala pa dito, O God, patuloy mo silang ingatan, O Diyos, na safe and sound din silang makakarating, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin, O God. Salamat po, Banal na Espiritu. Sa iyo po namin ito itinataas, Ama. Sa iyo po namin ito hinihiling, Ama. Sa tanging pangalan ng iyong nag-iisang anak na aming Panginoon at Diyos na tagapagligtas. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Tayo po ba ay handa na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Isa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Sabi nga po dito sa Philippians 2 verses 9 to 10. Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Patuloy na pag-aalayan natin ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon. Because there is power in Jesus' name. Naniwala po ba tayo doon? Amen. Amen. Isa nga po malakas muli na palakpak. Hallelujah para sa ating Diyos. Hallelujah. He will fight for us. He will never leave our side. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
worship our God in this place. Let us declare the power in Jesus' name. Come on. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Hallelujah. Yes, Lord. God is fighting for us. Come on, let us sing. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. That's there. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. It's how we live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free. In Jesus' name. Come on. Hallelujah. Carrying our burdens, covering our shame. Yes, He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. It's how we live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. It's how we live. I will live. I will not. We will declare and lift you high. Christ revealed, and I am Him in Jesus' name. Come on, hallelujah. One, patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Hallelujah. Let us declare His goodness. God is fighting for us. Hallelujah. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the King that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the that cannot. Yes, Lord. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. How will live? How will live? How will not die? The resurrection power of life alive in me, and I am free in Jesus' name. Let's declare, come on. How will live? How will not die? I will declare and live you, Christ, Christ revealed, and I in Jesus' name. Yes, Lord, in Jesus' name. Yes, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Come on. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah for everything, oh God. For your goodness, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ka nagsasawa, Panginoon, oh God. Na patuloy kami ipaglaban, oh God, in every battle, Panginoon. Na aming kinakaharap, Panginoon. You conquer victory for us, Lord. Sapagkat di po namin ito kaya on our own, Panginoon. Kaya maraming salamat for every victory that we have already conquered in your name, O God. Hallelujah. And Jesus, patuloy ka namin pinupuri sa umagang ito. For you deserve all the praises, glory, and honor. Hallelujah. How beautiful, how powerful your name, Lord. Hallelujah, Jesus. Glorify your name, O God.
What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Yes, Lord. You didn't want, let us sing. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, Lord. My sin was great, your love was greater, oh God. Yes, Lord. And what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name. What a wonderful name. Oh God, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name of God. Oh, God is Lord. What a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name, oh Lord. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name, Lord. Oh God, oh God, Lord. Yes, Lord. Oh God. Yes, Lord. Step could not hold you, God. There's no power of death in your name, in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Come on, let us declare, let us sing this. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life. Yes, Lord, you have no rival. You have no rival.
Yes, Lord. Hallelujah. 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 Praise your name. Glorify your name, oh God. Thank you, Lord, for everything. Hallelujah, Jesus. All glory, honor belongs to you. In your name, oh God. You're powerful, you're beautiful, and wonderful. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glorify your name, oh God. Amen. Hallelujah. Sige po, ihanda po natin ang ating mga kaloob para sa Panginoon. At habang hinanda ito, ay ating pong panoorin ang announcement po. Full Life Community Center International Church announcement. Family altar, any day. Revival service every first Friday. Visit Iglesia every second and fourth Wednesday. Corporate prayer meeting every third Wednesday. General Family Altar via Zoom every fifth Wednesday. Family Day every first Sunday. Children Department Sunday School every Sunday. Women's Empowerment Service every second Sunday. Youth Empowerment Service every third Sunday. Couples Fellowship every fourth Sunday. Holy Ghost Night Worship every last Saturday. Project Haggai. To support what God is doing through Full Life, you may give through the Development Bank of the Philippines with the account name Full Life Community Center International Inc. You may also reach us through the Full Life Community Center Facebook page. Amen. Handa na po ba ang lahat? So atin po itong itaas para sa Panginoon at atin po ipanalangin. Hallelujah, dakilang Diyos naming amang makapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Tunay na ikaw ang Diyos, napakabuti, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-provide sa lahat ng aming pangangailangan, O Lord, sa bawat araw, O God. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, O Diyos. At narito kami, Panginoon, patuloy, Panginoon, sumasamba, O God, at nagbabalik sa iyo, Panginoon, ang aming kaloob, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na mga blessings, O God, na ipinagkaloob mo sa bawat isa, O Lord, in all aspect, O God, sa aming buhay, O God. Lord, salamat, O Diyos, sa mga kaloob ngayong umagang ito, Lord. Patuloy mong pagpalain ito, O Diyos, na magamit ito sa iklesyang ito, Lord. I-bless ito, Lord. Hallelujah, Jesus. I-bless mo ang mga kamay, Panginoon, na patuloy nagsisikap na makapagbigay sa iyo, O Lord. Ano man ang pinaka-source of income nila, Lord, patuloy, Panginoon, na ikaw ang magbuhos ng mga pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga kamay, O Diyos. Hallelujah. Mga trabaho, O Lord, ang mga estudyante, ang mga negosyante, O God, hallelujah, ano mga source, Panginoon, of income, O God, patuloy, O Diyos, sa iyo namin ito itinataas na ikaw, O Diyos, ang magbuhos ng pagpapala, Lord, upang, Panginoon, kami ay mapapatuloy na makapagbibigay at makapagbabalik sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaloob at pasasalamat, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo ito, O Diyos, at sa iyo namin ito itinataas, Ama, sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Sige po, oras na po ang ating pagkaloob.
So, pasensya na po. So, magandang araw po sa bawat isa na narito. Maging mga kapatid natin na nasa live streaming. Pasensya ho, nagmadali. Galing. Isa pong privilege na ako po ngayon yung mag-share ng Word of God. Ang ating pong pastor ay nasa Santa Rosa po, sa JBGC. So, kala Pastora Bilen po. Yung mga iba na alam na po nyo kung saang place yun. So, bago po tayo magpatuloy at mag-proceed sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan niyo po akong ipanalangin ang ating gagawin pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito. Sige po, tayo po ay magpasalamat. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na muli makapag-aral ng iyong mga salita. Pinagpapasalamat po namin ang oras na ito sapagkat binigay namin yung time namin para ikaw ay mapasalamatan, ikaw ay mapapurihan sa lahat ng bagay na mabuting ginawa mo po sa amin. Pinagpapasalamat namin ito. Mga bagay na meron kami ngayon kahit di naman namin hiningi. Mga bagay na ibinigay mo dahil hiningi namin. Salamat po. Ganyang kakabuti sa amin, Panginoon. Salamat po sa presensya ng banal na Espiritu. Pasimula pa lang ng gawain, kasama na namin siya sapagkat siya yung nag-uugnay sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po sapagkat tinuturuan kami ng iyong mga salita sa pamagitan ng mga ganitong gawain, lumalakas ang aming pananampalataya, tumatatag. Salamat po sa mga kaibigan, mga kapatid na narito na nagpapasigla at nagpapalakas sa amin. Salamat po sa buhay na taglay namin na maging kagamit-gamit sa iyong ubasan. Lord, sa lahat po ng bagay na mangyayari sa oras at sa araw na ito, aming itinataas sa iyo. Tinataas namin ang buhay ng mga kapatid namin dito sapagkat kulang kami sa kaunawaan. Kulang kami sa karunungan, subalit dahil sa pagdako namin dito, bibigyan mo kami, pupunuan mo kami, bibigyan mo kami ng husay, galing, talino, upang mapamahalaan namin ang buhay ng pagpapamilya, buhay individual, buhay empleyado. Lord, salamat po. Inilalapit ko po at nagpapasakop po ako sa iyong kapangyarihan. Hipuin niyo po ang aking mga labi, na tanging ang masambit ko lamang ay ang mga salitang naaangkop, nauugnay sa pangyayaring meron kami ngayon. Marami pong salamat. At alam ko, Panginoon Diyos, pinagpala mo na po ang araw na ito at papagtagumpayin mo kami sa oras na ito. Ang gawa ng aming mga kamay, patuloy mong pagpalain. Ang hakbang ng aming mga paa, patuloy mong samahan at lakad. Salamat po, Lord God. Lahat po ng papuri, pagsamba at pagdakila, nararapat lang ibigay sa iyo. Sa aming pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, kilala yun na po ako, di ba? Matagal na tayong magkakasama. Although minsan, hindi nyo ako nakikita kasi nagtatrabaho po ako. Pero pag may opportunity, naatin po ako. So, yun po yung pagtugon natin. Kasi hindi lang kailangan na maging magulang tayo na nagtatrabaho. Kailangan din po yung ating spiritual ay palakasin natin nang sa ganon mapamahalaan natin ang ating pamilya ng tama po. So, hindi na po tayo dadako sa mga ganang kwento. Magpuproceed na po tayo. Ang series po natin ay nasa Sorhay pa rin po. Last time po, ang tinuro ni Ate Jane ay sa Jeremiah chapter 18, verse 1 to 10. Ang sabi niya po doon, ano pong title niya?
being shaped and mold. So, dalawang bagay ang tinuro niya doon. Ano po? Trust the process and accept the outcome. Ang naunawaan ko po doon, kapag shaping, sa shaping may binabawas. Hindi ka naman pwedeng sa shaping ay walang binabawas. Ibig sabihin, nasasaktan ka dyan, meron kang isinasaayos sa iyong buhay. Ang mold, ibig sabihin, ayos ka na, may dinagdag para pagandahin, para ka lumakas, para ka, maging gamit-gamit. Ang pattern natin, sino po? Ang ating Panginoong Yesus. So, ngayon po, ang binigay sa atin ng Panginoon ay makikita natin, ang key text natin ay sa Isaiah chapter 30, verse 19 to 21. So, Isaiah chapter 30, verse 19 to 21. Samahan niyo po akong bumasa. Ako po ay babasa sa ESV version. Ang sabi po dito, "For a people shall dwell in Zion, in Jerusalem, you shall weep no more. He will surely be gracious to you at the sound of your cry. As soon as he hears it, he answer you. And though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teacher will not hide himself anymore. But your eyes shall see your teacher." 21. "And your ears shall hear a word behind you, saying, This is the way, walk in it. When you turn to the right or when you turn to the left." So, bumasa po ako sa English kasi meron po tayong mga kasamang nanonood na mga ibang language. Babasa po tayo sa Tagalog para po lubos nating maunawaan sapagkat tayo po ay Pilipino. Nagko-commercial lang. Parang magising kayo kasi parang serious na serious po tayong mga kapatid. So, babasa po ako sa Tagalog version. Ang sabi po dito, "Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo mananaghoy kailanman. Si Yahweh ay mahabagin. Kayo'y diringgin niya kapag kayo'y tumawag sa Kanya. Kung ipahintulot man niya na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig nyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad." Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at pinagpala niya po to. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kanina medyo, yung tone ko mababa kasi kakaunti kami kanina, nakakalungkot. Kasi umulan. Pag umuulan, para tayong mga, ewan ko, ang sarap daw matulog. Vacant yan kanina, dun lang. Bilang na bilang sa daliri. Hindi pa ako matapos magbilang sa 10 daliri. Yan po kanina. Bakit nagpapaano agad si Ate Nova? So, binigyan ko to ng team na title na Listen to God's Word. Listen. When we say listen, in Tagalog, ano po? Makinig. Makinig. Ang sabi, the action of paying attention to someone speaking. Paying attention to someone speaking. Sino ba nagsasalita? God's direction. Ang direksyon ng Diyos, pakinggan mo. Hindi yung kani-kaninong direksyon ang pinapakinggan natin. Di ba po? Ano ba ang sinasabi sa God's direction? Kasi kanina, listen. Sabi niya, listen. Listen. Kumanta na. Nagko-commercial lang para kayo mabuhay kasi kinakabahan kaming mga nagsasalita kasi live stream. Di ba po? Kung tayo-tayo lang. Although nakakakaba kada magsasalita. Pero, syempre, kailangan nating
Di ba? Alam na yun ng mga nagsasalita sa una. Binibigyan ko lang kayong kasi ang mga teacher nga mayroong mga energizer Kaya kayo ginaganan ko rin po. Ang sabi ang God's direction is the divine guidance. Divine guidance. So meaning, it is the terms that refer to God's telling us what to do, how to do it, and when to do it. Yung divine guidance daw, yun daw yung sinasabi, nagsasalita ang Diyos. Tinuturo sa'yo ng Diyos kung ano ang dapat mong gawin. Kung kailan mo dapat gawin at paano mo gagawin. Divine guidance. Ano pang sinasabi? Siya ay alignment with God's will. Alignment. Ibig sabihin, iisa. Yung will ng Diyos, kailangan maging will mo. For example, kanina sinabi ko meron kasi kanyang terminology, di ba? Meron kanyang bracket. Halimbawa, sinasabi, alignment of God's will. Yung will ng Diyos. For example, sa production, sinasabi ko sa kanya kanina, na ako po ay ang area ko po ay Nesty at saka Nescafe. Yung ibang area ng kasame ko ng agency, meron silang Milo at Coffee Mate. For example, naka-encounter kami ng problem na may problema. Pag gumawa kami ng corrective action, iyon yung i-implement sa Nesty at Nescafe because doon ako ang sakop ko. Hindi ko naman siya pwedeng ipa-implement sa kabila kasi hindi ko siya handle. Unless na-encounter din nila yon, then gagawa silang corrective action, magkaiba. Pero iisang area, iisa kayo. Iisang may handle sa inyo. Ma-align lang siya kapag iisang problema, tapos isinangguni sa'yo, ini-refer din sa'yo, yung magandang mabubuting, magandang magiging resulta, kukunin ko, i-adapt ko, i-apply ko, at yung nasa akin din, i-apply nila, hanggang naging isa. Alignment. Kahit naman po sa mga sasakyan, ina-align, di ba po? Yun po yun. So, ibig sabihin, living alignment with God's will, living in accordance with God's purpose and desire. As revealed in the Scripture. Makikita natin yon sa Scripture po. Ang sinasabi, ang divine guidance always guarantee the presence of God. Pag divine guidance, anong sabi? Is, God telling us what to do. Kung anong gagawin mo. What to do, how to do it, paano mo gagawin, and when to do it. So, yun po. Hindi na po tayo lalayo po doon. So, ang tanong po dito, why should I listen to God's direction? Why should I listen? Mga kapatid, bakit mo kailangan pakinggan ang direksyon ng Diyos? Kasi iba-ibang direction po tayo. Sabi ko nga kanina sa first service, pag may pupuntahan tayo, ginagamit natin si Waze. Tuturo niya sa atin kung saan ang daan na madali. Pero sometimes, wala. Mali, di ba? Kasi kung ano lang yung naka-input sa kanya na program, doon ka idadaan. Lumalayo ka pa doon sa destination mo. Kasi man's direction yun. Unlike the direction of God, itinuturo sa'yo kung ano ang dapat mong gawin, kailan mo dapat gawin, at paano mo to dapat gawin. Amen po ba? So, why should I listen to God's direction? Bakit po kailangan nating makinig at pakinggan ang sinasabi ng Diyos sa atin? Ang direksyon ng Diyos para sa atin. So, eto po, makikita natin. Sa verse 19, 3 point po yung ating mapag-aaralan. Pero dun sa point na yon, meron pa tayong ipapakita ang Diyos sa atin. So, sabi po, first, you shall weep
no more. Because, why should I listen to God's direction? You shall weep no more. In Tagalog po, basahin natin. Ang sabi sa Tagalog, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo mananaghoy kailanman. Napakabuti po ng Diyos. Kapag pinakinggan natin at sinunod ang direksyon ng Diyos sa atin, you shall weep no more. Hindi na po kayo mananaghoy. Kasi yan sabi God will be generous to His people when they cry out to Him. Kapag po iniyak natin sa ating Panginoon, ang lahat ng bigat ng sitwasyon nyo ngayon, bakit Ate Nova? Parang contrast naman ang sinasabi mo. Sabi mo, you shall weep no more. Hindi ka na mananagoy, pero na-encounter ko to yung ganitong problema. Na-encounter ko na nagkasakit ng malubha ang aking pamilya. Sabi mo, you shall weep no more. Pero hindi ba yung kaiyak-iyak? Hindi ba yung masakit? Hindi ba yung problema? Paano mo nasabing, you shall weep no more? Hindi ka na mananagoy. Because doon po sa you shall weep no more, may 3 bagay na ipinapakita ang ating Panginoon. Ano po yon? Makikita natin. Una, God's grace. Ano po ang Tagalog ng God's grace? Grace. Biyaya, habag, awa. Sa period of, o yung point of adversity nyo ng buhay, you shall weep no more. Ang sabi, bakit? For a people shall dwell in Zion, in Jerusalem, you shall weep no more. Bakit po? He will surely be gracious to you at the sound of your cry. Sa panahon ng yung pighati ng buhay na iniluhod mo po sa ating Panginoon. Ang sabi, ang Diyos ay diringgin tayo. Di ba po? Ang sabi, God's grace, His kindness and mercy toward His people. Yung habag, awa ng Diyos. Bakit po? Ang sabi po sa Tagalog, sige po, basahin natin. Bakit may God's grace under you shall weep no more? Ang sabi po, si Yahweh ay mahabagin. So when you cry, ibig sabihin, tumawad ka, lumuhod ka sa Diyos. Katulad po ni David, di ba? Lagi siyang lumuluhod sa Diyos. Di ba po? Pag nabasa natin, ang sabi, ano ba bang ibig sabihin ng grace? Grace means something you don't deserve, but God give it to you. You don't deserve to matanggap mo yung mga bagay na yan because of your sins. Hindi natin deserve na maligtas because of our sin. But because of God's grace, naligtas ka. So meaning, yung God's grace, under siya kapag ikay nasa period of adversity. Ibig sabihin, nandun yung habag at awa ng Panginoon. Di ba po? Na hindi mo iisipin na, sabi ni Ate Nova, you shall weep no more. Because of God's grace. Grace means something. Something. Ano po? Ano pong sabi? Grace is something you don't deserve, but God give it to you. Kahit paano, not based on how good you are. Kahit pa magaling ka, kung ano man ang credential mo, mabait ka, mabuti ka. Hindi po, because based on who God is, kung sino ang Diyos. Karakteristik na yun ng Diyos, na siya ay mahabagin. So, ibig sabihin, kahit po tayo ay dumaranas ng mga bagay na nahihirapan po tayo,
mga painful experience sa ating buhay na hindi naman natin, matataguan o matatalikuran. Daranas po talaga tayo niyan. Kasi po, nandito tayo sa mundo. Isipin nyo lang po, sinasabi ng Diyos, you shall weep no more. Pakitapik nyo po yung mga katabi. Sabihin nyo, you shall weep no more. Kasi yung grace ng Diyos, nasa atin na. Amen po ba? Ano pa makikita natin doon? God's response. Sabi po, dito mismo, sa isang verse pa lang na ito, madami nang ipinapaunawa sa atin ng Diyos. Sabi po, God's response. Paano po nasabi atin about God's response? He hears our prayer and bring reliefs. Ang sabi po doon, He will surely be gracious to you at the sound of your cry. As soon as He hears it, ano sabi? He answer you. Pag narinig ng Diyos ang ating mga petition, mga request, mga idinudulog sa Kanya, sabi niya, as soon as He hears it, He answer you. Amen po ba? Amen. Tumutugon po talaga ang Diyos sa ating mga panalangin. Tumutugon po talaga ang Panginoon. 3 bagay po na narinig na natin to kay Ate Chi Kay Pastora Che. Tinuro niya to Yung pagtugon ng Panginoon sa ating mga dasal at hiling at request. Una, tumutugon ng Diyos ng yes. Tumutugon siya ng yes. Sabi, God may answer yes to prayer aligned with His will and promises. Tumutugon ng Diyos, nagsasabi siya ng yes. Kasi ito ay perfect time na. Yung timing. At ito, nakita niya, yung iyong character, yung values mo, angkop na tumanggap ng pagpapala. Kasi, bakit? Kasi alam niya na kaya mo nang tanggapin ang ganung pagpapala. Kasi pag hindi ka ready, mami-misuse mo. Mami-mishandle mo yung mga bagay na pagpapalang ibinigay sa'yo. For example, God's calling. Tinawag ka ng Diyos, hindi ba pagpapala yun, Ate Sol? God's calling. Pagpapala yun. Amen po ba? Kapag tumugon ka sa pagpanawagan ng Diyos, katulad ni Isaiah, tumugon siya, sinong aking ipapadala? Sinong aking ipapadala? Marumi po ang aking mga labi. Anong ginawa ng Diyos? Hindi po. Malinis na ang iyong mga labi. Amen po ba? Bakit binibigay ng Diyos? Bakit tumutugon ng Diyos ng yes? Kasi sa tingin niya, ito ay nasa will ng Diyos, naka-align tayo sa will ng Diyos, at ito ay Kanyang pangako sa atin. Amen po ba? Kaya huwag kayo magtatampo kapag hindi yes ang sagot ng Diyos sa inyong mga dasal. Amen po ba? Ano pa ang tugon ng Diyos? No. Bakit no? He protecting us para sa from something or having a better plan. Pinoprotektahan niya tayo. Bakit no ang sagot? Bakit ang magulang no ang sagot sa request ng anak? Pag nag-request ang anak ng something, ano pong sagot nyo? Pag sa tingin mo ay hindi tama at hindi pa angkop sa kanya, no. Pero sometimes ang mga magulang laging yes ang binibigay. Yes. Paghingi ng anak, yes. Kasi alam niya kung ano ang reaksyon ng pag no ang binigay mo sa... Ikaw rin naman na mahihirapan kapag hindi mo sinunod yung request ng anak mo Di ba? Pag kaya, yes. Pag hindi kaya at hindi able, no. You have the right to say no kapag hindi natin kayang ibigay sa ating anak.
Kasi sometimes say no, tinuturuan natin siya. Tinuturuan, i-value yung mga bagay bago niya ma-receive. Kaya nga tayo pinuprotektahan ng Diyos, kaya siya no, i-value mo. Bakit parang pinapatamaan ko? Kanina parang wala namang pinapatamaan ko ba ang mga ano? Hindi naman po. Ganun natin. God responds, sometimes say no. Ganon din naman tayo, no. And may isang bagay pang tugon ng Diyos. Wait. Wait. Bakit wait? Nag-emphasis to ng ano po? Patience and trust to build up our faith in God. Kasi kapag wait, talagang hahabaan mo ang pasensya mo. Matututo kang mag-antay. Matututo kang magtiwala sa nagsabi ng wait. At doon na mabibuild ang yung faith in God. Kaya may tugunan Diyos ng wait. O baka gayahin natin mga parent. Pag sinabi, pag able, pag for the good, para sa ating mga anak, yes. Kung sa tingin natin ito ay for motivation, for ano, yes. Pero pag tingin mo na hindi, no. Pag naman po nakikita niyong kailangan niyang mag-antay, say wait. Kaya ganyan ang nare-receive natin sa Diyos. Sometimes when we pray, hindi agad tumutugon. Tinuturuan niya tayo sa mga bagay na dapat nating matutunan. Amen po ba? You shall weep no more because yung grace ng Diyos nasa atin. Yung response niya sa ating mga dalangin, sa ating mga panawagan, sa ating mga request. And last, ano po ang sabi? God's assurance. Naka-under pa rin po tayo sa you shall weep no more. Hindi ka na mananaghoy. Hindi ka na maghihinagpis. Bakit po? Kasi yung God's assurance. Yung assurance ng Diyos, He offers hope and encouragement, assuring us that suffering will not last forever. Hindi ka naman habang buhay nasa pangit na sitwasyon. Hindi naman habang buhay nasa sadlak ang buhay mo. Pinapaunawa sa iyo ng Diyos, binibigyan ka niya ng pag-asa, ng encouragement, na ikaw ay makakaalis din sa pangit na sitwasyon. Sa tingin niyo po ba, bakit nagiging pangit ang sitwasyon natin? Kaninong direksyon ang sinusunod niyo? Direksyon? Kayo po ang nagdidesisyon. Direksyon ng buhay niyo. Hindi tayo naka-align sa Diyos. Kaya po tayo na minsan nasa period ng pangit. Although, lahat po, even believers o non-believers, makaka-encounter po ng, troubles in life. Kasama po talaga yan eh. Yung troubles in life. Pero dito, sinasabi, yung assurance ng Diyos sa Jeremiah 29:11, favorite ng lahat. Kasi ang gandang verse. For I know the plans I have for you. Anong sabi doon? Declare the Lord's plans for welfare, not to harm you. To give you hope and future. Yung hope na sinasabi yung pag-asa mo sa buhay, na umahon, maging maganda ang buhay natin. Lahat po naman gusto maging maganda ang buhay. Ang desire ng puso, lahat ng tao. Ang common denominator na desire ng puso, maging maganda ang kalagayan ng buhay. Pero hindi po nangyayari. Bakit po hindi nangyayari? Yung direction nyo, hindi tayo marunong makinig sa direksyon ng Diyos. Hindi po tayo marunong makinig sa tamang direksyon
na ibinigay sa atin ng Diyos. Na ano po, na direksyon na tatahakin natin. Yung assurance, nandito na po, binigay na po ng Diyos sa atin. He offers hope and encouragement, assuring us that suffering will not last forever. Huwag kang mag-alala mga kapatid. Kung ano man sitwasyon mo, meron ka ngayon. Mabuti, maganda. Lalo na po yung hindi maganda. Magandang sitwasyon. Isipin nyo na lang po, hindi habang panahon, nandiyan ka sa sadlak ng ganyang buhay. Amen po ba? Sapagkat sabi ng Diyos, ano po, ina-assure niya sa iyo yung future mo at yung hope ay meron ka niyan habang ikaw ay nabubuhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Binibilisan ko na po. At ako po ay bago tayo magpatuloy, alam niyo po ba eto na naman, may side, segue. Kagabi kasi, maaga talaga, pag talaga ako mag-share po ako po yung tatayo. Ewan ko kung ano nararamdaman niyo ba, Ate Sol? Yung talaga nararamdaman ko kailangan ko matulog kasi mababalisa ako. Parang nawawala lahat yung napag-aralan ko. Kaya kailangan kong matulog na maaga. Humiga po ako ng maaga. Ang kaaway talaga, meron talaga mga atake Humiga ako ng maaga. Biglang tumunog ang cellphone ko. Tumunog siya. Sinilent ko. Mabait ako Pag ayaw sagutin. Silent kasi matutulog. Hindi pa natuwa. Meron pang isang tawag, may text pa, ang dami. Siyempre, binasa ko na nagpagising ng diwa ko hanggang madiling araw. Sabi doon, meron na pong takbo ang isang linya. Saan ako kukuha naman ng tao? May tao po akong ilalagay. Napahiram ko na. Sabi po kasi doon, nung hapon pa lang, nung nagpasa ako, kumpleto linya. Pinasa ko na yon kasi nga ayaw ko ma-disturb ngayong umaga. Kailangan mapasa ko na yon bago mag-close ang magdilim. Napasa ko na. Yung isang bisor ng pang-umaga pumalit sa akin. Nabasa mo ba may revision? Wala nang takbo. Yung isang line, wala na daw takbo. Titanggal ako ng tao. Ilipat ko sa Milo. Okay na, set na. Tulog na si Ate Nova. Aba, tatawag ng 11. May takbo ng... Ay, bisan naman ako. Yung binahiram kong tao, tulog na yung bisor. Anong gagawin ko? Tinawagan ko, tulog na. Sabi ko na lang daw, wala na akong magagawa. Paotin nyo na lang lahat. Yun na. Natulog na po ako, pero talagang gising diwa ako. Sabi ko, bahala na kayo, wala naman ako dyan Hindi ako Abay, tumawag na 4:00. Eto pa, meron pang 4 o'clock ng umaga. Sabi ko, ang plano ko, gigising ako medyo maaga para mag-review. Abay, yun na pala ang alarm. Tawag. Wala po akong mapapapasok doon sa taong inan. Sabi ko, lahat po ng naka-offline, ipalit mo, ilagay nyo po dyan sa linya. Tapos na. Abay, ang dami pa rin text. Ganun. Sabi ko, sige po, ako po pinatay ko na po. Hanggang gising ako. Pag gising ko, napakasakit ng katawan ko. Ang sakit-sakit po. Yung atake talaga ng kaaway. Kasi isip niya, para si Ate Nova, hindi makapag-concentrate. Ang sakit-sakit po ng likod ko. Kasi nga, siguro, gisingan diwa ako. Tapos, yung hindi na-regain, na-restore yung energy na kailangan ko. Kaya po, pero mukha bang energetic ako kanina. Yun po yung karanasan kong atake ng kaaway. Talagang kikilos siya para mawala ako, misfocus ako, hindi ako makapokus sa pag-share ng Word of God. Ang atake ng kaaway. Sa dami ng araw, panahon, oras at buwan,
Doon pa umatake yung mag-share ako ng Word of God. Doon pa ako pag-iisipin kung paano. Di ba po? Ganun talaga eh. Sabi ko, nasa bahay na, nagtatrabaho pa. Di ba po? Rest day mo, nagtatrabaho ka para call ka ng taong papasok. Di ba namang pahirap? Pero we embrace. Kailangan kong tanggapin kasi yun yung work ko. Di ba po? Humaba na tayo, pinapatagal. Yun lang po yung experience ko sa pag-atake ng kaaway. Paggising ko, ang sakit ng katawan ko. Tapos para akong magaan. Pero hindi po mananalo ang kaaway. Kasi nilagay na ng Diyos ang mga salita sa aking isip, sa aking puso, upang maipaunawa at masabi ko po sa inyo ang nais ng Diyos. You shall weep no more. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit pag may kwento, ang focus nyo nakatingin kay Lad sa akin? Kala nyo, observant ako habang nagsasalita. Oh, ganun talaga. Ang focus nyo, kitang-kita ko, buhay kayo lahat di ba? So, magpuproceed na po tayo. Second na po tayo. Eto, ang sabi po, dun sa ating, why should I listen to God's direction? Sa verse 20a, ang sabi, He will not hide Himself anymore. Napakabuti ng Diyos. Ang sabi niya, He will not hide Himself anymore. Hindi daw magtatago ang Diyos sa atin. Ang tao ba nagtatago? Pag kailangan nyo ang tao, pagtataguan kayo. Di ba? Pag nararamdaman niyang may kailangan, magtatago yan. Totoo po, hindi. Pero ang sabi ng Diyos, He will not hide Himself anymore. And though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, He will not hide Himself anymore. Sa panahon ng problema sa buhay, trouble sa buhay, mga experiences na masasakit, ang Diyos hindi magtatago. Bakit sinasabi ng iba, natutulog ba ang Diyos? Lord, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit natin nasasambit? Lord, bakit mo ako pinabayaan? Bakit po? Ang sabi niya, ang linaw-linaw po, He will not hide Himself anymore. The Lord give you the bread of adversity. Ano po yun? Malalim po yun. Bread of adversity. Sino po ang kilala natin, the bread of adversity? Si Job. Sobra po ang dinanas ni Job. Lahat ng bagay, wala na yatang experiences na dadaig dun sa experience ni Job. Sa simpleng sitwasyong kinakaharap nyo ngayon. Si Job, mayaman siya, mga kapatid. Wash out, nawala lahat. Kahit mawala lahat sa'yo, wag lang ang pamilya. Okay pa. Di ba po? Kasi may dadamay at tutulong sa'yo. Sinundan pa nang mawala ang lahat ng anak. Gaano kasakit? The bread of adversity. Ano pang sinunod? Yung asawa na katuwang para karamay na sumuporta sa problema niya at magtulungan. Tinuruan pa siyang, sumpain ng Diyos. The bread of adversity. Pero ang sabi ng Diyos, He will not hide Himself anymore. Hindi magtatago ang Diyos sa panahon ng mga troubles ng buhay natin. Nagtago ba ang Diyos kay Job? Nagtago po ba? Hindi po. Kasi gawa po ng mga man of God, ipinaunawa sa Kanya. Binigyan siya ng kaunawaang makita, malinaw niyang mabasa
kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. Kung bakit naganap yon. Ang sabi pa nga niya, kung naalala ko Lord, hubad akong lumabas sa mundo, hubad akong babalik sa'yo. Sapagkat ang last na naranasan niya, yung nagnanaknak na sakit. Isang pigsa nga kay sakit di ba? Lalo pa yung buong katawan mo, pigsain. Sinabi ba ni Job na, Lord, bakit mo ako pinagtataguan? Siguro kung tayo yon, Lord, bakit ko to nararanasan? Minsan sa ating may katanungan talaga tayo, Lord, bakit ako nandito sa sitwasyon na to? Ang sabi ko doon, last time, naalala ko, habang ako'y nag-meeting sa mga tao, itinuro ko kung bakit hindi tayo makaalis-alis sa problemang same. Ang sabi ko kasi doon, kapag ka na-overcome mo yung isang problema, huwag kang i-expect na wala nang darating. Pag na-overcome mo yung isang problema, yung pananampalataya mo, tatatag. Makaka-encounter ka ulit ng next level ng pagsubok. Mas mahirap kaysa dun sa una. Kung nahirapan ka sa una, mas mahirap yung susunod. Kasi next level yon. Pero kung ikaw ay hindi nakakaalis sa sitwasyong same problem, hindi ka marunong bumasa. Hindi mo nakikita ang turo ng Diyos. Hindi ka nakikinig sa direksyon ng Diyos. Kung ang problema mo yun at iyon, mag-isip ka. Bakit? Ano pang faith ang gumagana sa'yo? Kasi hindi ka nagne-next. Di ba po? Yun, tinuro ko sa kanila. Kasi po, pag may time talaga ako sa umaga, pag pang umaga po, may time talaga akong mag-meet ng tao tapos makapag-share. Kasi yung Monday, binibigay nila sa tao nila, sa mga regular ng meeting, doon ako bumabana. Doon ako nag-share, kahit konting oras. Kasi kailangan nating magsalita. Kailangan nating mag-share. Kasi walang kwenta kung nakikinig kayo, marami kayong alam, naturo ng Diyos, marami kayong alam, pero hindi nyo ikinukuwento, hindi nyo sinishare, wala pong kabuluhan. Bakit? Walang maliligtas. Hindi ka nagsasalita Hindi mo tinuturo Walang nakakarinig na mabuting balita. Kapag kinip mo lang yan sa iyong sarili at ikaw lang ang saved. Mag-share ka. Kung interested or not interested, so be it. Diretso lang. Ang malaga, sumunod kang nakapag-share ng Word of God. Ang Diyos nang bahala doon. Basta gawin mo yung part mo, ang Diyos na ang bahala. Amen po ba? He will not hide himself anymore. Sabi sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Bakit po nakapalahod sa He will not hide himself anymore? Ang sabi po dun sa ask and it will be given to you. Prayer. Ang Diyos, alam ang kalagayan natin. Alam po ng Diyos ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Kitang-kita niya yan. Amen po ba? Kung hindi ka mananalangin, ibibigay ba ng Diyos sa'yo? Kung hindi ka tatawag at magre-request sa Kanya, magpipetition sa Kanya, ibibigay ba ng Diyos sa'yo? Kahit wala ka, sasabihin, wala na po akong time, Ate Nova. Ubus na po yung time ko magtrabaho. Ubus na po yung time ko bilang, paano pa ako makakapag-pray? Lahat na ng gawain sa bahay, ginawa ko. Galing akong trabaho, gaganto. Kaya pagkakain, higa, tulog. Wala nang thanksgiving. Wala nang prayer. Hindi ka na magpe-pray.
Tapos, aasa kang may tatanggapin? Aasa kang may tatanggapin? Ang Diyos, hindi nga sinasabi niya He will not hide Himself anymore. Hindi naman pala siya nagtatago. Di tumawag ka sa Kanya. Humingi ka. Mag-pray ka. Mag-request ka. Hindi naman pala nagtatago ang Diyos sa atin Tapos, sasabihin nyo, Lord, bakit ko nararanas? Hindi ka nga marunong mag-pray. Hindi ka nga marunong mag-request. Petition. Ibig sabihin, inilalaban mo sa Diyos yung bagay na gusto mo. He will not hide Himself anymore, pero hindi nyo alam yon. Kasi, hindi kayo marunong mag-pray. Less prayer kayo. Tapos, aasa. Sabi, ask, and it will given. Walang ask, walang pagbibigay. Kaya po, huwag kayong mag-expect kung wala naman kayong pananalangin sa Diyos. Amen po ba? Ano pong pangalawa? Under po tayo ng He will not hide Himself anymore. Seek and you will find. Hanapin mo at iyong matatagpuan. Biblia. Ang sabi po, ang salita ng Diyos ay Biblia. Paano mo siya matatagpuan kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Hindi mo alam kung ano yung pangako niya. Ano matatagpuan mo? Ang Biblia po sabi, ito daw ay hindi aklat. Ito daw ay hindi lang kaalaman. Ito ay salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung salita to ng Diyos, saliksikin mo para siya ay yung matagpuan. Plus, yung ganitong gathering po, tama po to. I-practice natin. Prayer meeting, yung mga seminar, training, yun po ang magpapatibay sa atin. Seek and you will find. Kung hindi ka magbabasa ng Biblia, hindi mo siya matatagpuan. Eto, limited time lang tong amin. Pag-share, 1 hour, 2 hours kapag malakas ang nagtuturo. Pag ganado ang nagtuturo, 2 hours. Limited. At minsan, sabi nga ni Ate So sa kanyang turo, may trouble pa sa pakikinig. O, bakit lang makikinig kayo? Saliksikin nyo. Basahin nyo ang Biblia. Nandito ang kanyang direksyon. Yung direksyon ng magandang tatahakin mo. Nasa Biblia. Sapagkat ang salita niya, buhay at totoo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, yung pong sinasabi ni Pastor Ding, yung turo sa atin, gawin po natin. Kahit hindi kayo magpasa ng, di ba, papasa nyo pa kung ano yung nagawa. Basta magbasa kayo. Ngayon, kung may revelation, di ipahayag nyo. Basta ang mahalaga, kilalanin mo siya. Kasi, alam niyo po ba, yung level ng asking and petition based on kung anong pagkakakilala mo sa Diyos. Kapag ang faith mo maliit, maliit lang hihingin mo. Tama po ba? Kapag konti lang ang pagkakakilala mo sa Diyos, hindi ka makakahingi ng magandang bagay na ipinangako niya. Sapagkat hindi mo alam yung sinasabi niya na magandang plano niya sa'yo. Kaya yung level of asking mo, yung quality of request and petition mo, mahina. Maliit. Ang sabi nga natin yung dream natin na na ipinitisyon natin sa Diyos, yung church, praise God. Diba? Meron na siyang magkakaroon na siya ng physical. Ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng building.
Amen po ba? Palakpakan po natin natin to. Kung wala tayo, kung hindi natin kilala ang Diyos, hindi tayo hihingi ng ganong building. Hindi tayo hihingi ng lupa. Kasi talaga naman po, totoo noon, nakita ko, bata pa lang po ako kasi, nakita ko na si Kuya Ding. Totoo po yun. Bata pa lang ako. Nakita ko na siya. Ano lang siya. Yung kanyang katawan, maliit lang po talaga. Payat po talaga si Kuya Ding. Tapos po, ang mga kasama niya, si Pastora Telma, si Nanay, si Ate Flor, si Nanay Masing. Naabutan ko pa po yan. Maliit pa lang po ako, mga grade school. Naatin na kami dyan. Siyempre, ang aking musmus na kaisipan ay makisaya lamang. Di ba po? Hanggang sa lumalim, hanggang nandito na po ako. So, amen. Praise God po sapagkat ang Diyos gumagabay sa atin. Marami akong problemang na-encounter. Na-share ko na yon. Yung hirap, yung mga dinanas, na-share ko na, hindi ko na ulitin. Sapagkat ang sabi ng Diyos, you shall weep no more. Okay, di ba po? Hindi na yung ating mga bad memories, naging ano na lang po natin yon. Reference to move forward na better para sa atin. Sapagkat sabi nga ng Diyos, you shall weep no more. Maka-encounter ka man ng problema, you shall weep no more because yung ating isip, malinaw nating nababasa kung paano solusyonan yung problema. Hindi tayo aligaga. Di ba po? At first, reaction, ang human, kapag naka-encounter ng malaking problemang mabigat, hindi ka ba maaligaga? Ma-out of focus ka, di ba? Una. Pero once na may Diyos ka sa buhay mo, tinuturo sa yung basahin ng malinaw yung bagay na nasa point ka nandun. Amen po ba? Amen. So yung pangatlo po, knock and the door will be open to you. Faith. Sabi po, faith. Kumakatok. Kumatok ka at ang Diyos pagbubuksan ka. Di ba po? Marami na tayong pagkatok sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan. Sometimes, the door will open. Pero sometimes, the door is still closed. Pero ang Diyos, ang pangako niya, ano pong sabi? And the door will be open to you. Yung faith. Kasi ang faith, hindi yan nagmamanifest sa mga bagay lang na nakikita natin. It's not faith. Yung alam mong kaya mong ma-achieve, hindi yung faith. Ang faith, yung mga bagay na hindi mo nakikita, pero alam mong mangyayari. Faith, ang naniniwala kayo sa Diyos. Sino po naniniwala sa Diyos? Amen. O lahat tayo, nakikita niyo ba ang Diyos? Hindi. Pero, naririnig niyo ba siya? Oh. Sabi sa dulo your ears will hear the word saying. Oh, may naririnig po tayo. Tinig. Yung direction ng Diyos, maririnig nyo. Once na yung faith natin nag-level up, magmamanifest na po yung mga bagay na nais mong mangyari sa iyong buhay. Amen po ba? Faith po ba yung mga bagay? Kanina sinabi ko kasi gusto mong gumaling. Saan ba gusto mong gumaling? Halimbawa yung sakit, karamdaman. Nakuha mo yan because dahil pagpapabaya mo sa sarili mo, naging abuse ka na yung sarili mo. Pag tayo kasi, pag bata pa po tayo, mga ganyang edad, malakas yan. Hindi siya, yung tolerance ng mga bagay, kayang-kaya niya, malakas. Puyat, kaya niya yan. Uminom ng alak, kaya. Uminom ng mga bagay na magpapasira sa katawan, kaya nila yan. Kasi malakas pa yan. Lalabas lang yan dahil pagka umidad na tayo, unti-unti nang lalabas. Kapag naging abusive ka, naging drinker, talaga masisira. Tapos hihingit ka ng pagpapagaling sa Diyos.
inabuse mo naman. Kasi nandun yung sa point na hindi pa natin kilala ang Diyos. Kaya tayo naging abusive sa ating katawan. Hindi mo pa kasi kilala ang Diyos na kailangan pala ang katawan ay temple of God. Pinapahalagaan, pinapangalagaan, iniingatan. Nang lumapit tayo sa Diyos, nandun tayo dati sa period na hindi natin siya kilala at naging abusado tayo. Natural, paglapit natin sa Diyos, kilala na natin siya. Hihingi na tayo ng kagalingan. Amen po ba? So yung faith lalabas na. Sabi ng doktor, hindi na kayang pagalingin ang iyong sakit. Ipagpasa Diyos na natin. Yung faith gagana po. Kumatok kayo sa Diyos. At pagbubuksan niya tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Anong oras? Tatanong ako ng oras. Baka po gutom na kayo. Mamaya po ay may pasok pa ako. Ako po ay panggabi. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ako puyat. Nang ganun, yung pumasok na nagtrabaho. Iba yung puyat na nakahiga. Sabi ni Doc, may ano pa naman yun. May energy. Pero yung puyat, dahil nagtatrabaho, nagagawa, yun ang wala na tayo energy. So, yun yung naranasan ko kagabi. Ang pangatlo po, He will direct your steps. He will direct your steps. Ibig pong sabihin, ano pong sabi sa Tagalog? Maganda po ito Saan man kayo pumaling sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Ito ang daan, dito kayo lumakad. So, ang sabi po doon, eto po sa English, your ears shall hear a word behind you, saying. Narinig nyo na po ba ito sa Diyos? Mga kapatid, narinig nyo na po ba sa Diyos? The word saying, this is the way, walk in it. Narinig nyo na po ba yan? Sinabihan na ba po kayo ng Diyos? Bakit parang walang maka-amen? Amen! Tinuturo ng Diyos. This is the way, walk in it. Sabi nga ni Ate Jane, last time na tinuro niya ito yung kanyang pinagkuhanan ng team. The heart of man's plans his way, but the Lord established his step. Yung mga plano ng tao, marami tayong plano. Pero sino nag-i-establish ng ating hakbang? Ang Diyos. Kapag tayo marunong makinig sa Kanyang direction. Ang direction ng Diyos. Sino po? Kasi po dito sinasabi po dito na your ear shall hear. Dalawang bagay po ang direction na sinasabi. Yung man's direction and God's direction. Ang sinasabi po sa man's direction, freedom of choice in action and decision. Kapag man's direction, gusto mo, yung gusto mo. Ang gusto mong mangyari, yung gusto mong plano sa buhay. Katulad po ni Jonah. Sino pong nakakakilala kay Jonah? Si Jonah. Di ba po? Inutusan siya ng Diyos. Ang direction ng Diyos, ito. Sabi, Jonah. Si Jonas ba ang Tagalog? Di pumunta ka sa Ninive. Si Jonah po ay nagsasalita sa tao. Nagsishare siya. Sinasabi niya, yung bayang Ninive ay makasalanan. Yung mga evil way nila, bibigyan sila ng judgment ng Diyos. Yun talaga ang sinabi ni Jonah. Ngayon, narinig yun ng hari. Ang ginawa ng hari, nagbalik loob sa Diyos. Sinira ang damit, lumuhod.
iniyak sa Diyos, at pinakinggan ng Diyos. Sapagkat ang sabi dito, ang Diyos ay mahabagin. Nung umiyak yung king, iniluhod at humingi ng tawad sa kasalanan ng bayan niya, pinakinggan siya ng Diyos. Kaya ginamit niya si Jonah. Pumunta ka doon at sabihin. Ang direksyon ni Jonah ang nasunod. Man's direction is a freedom of choice in action and decision. Bakit po? Si Jonah po, ano pong ginawa? He runs away from God. Tinakbuhan niya ang Diyos. Kasi nga, sabi niya, bibigyan ng judgment yung Ninive. Tapos ngayon, papatawarin kasi mahabagin. Anong ginawa niya? Yung direction niya, man's direction. Pumunta siya. Instead of going east, sumakay siya ng barko. Pagsakay niya ng barko, eto na, nandamay pa. Ganyan tayo Nandadamay din tayo. Anong ginawa? Tulog na tulog si Jonah. Habang yung barko, in danger ang mga taong sakay. Bakit ang lakas ng hampas, alon, parang babaliktad ang barko. Di hindi ka ba magwo-worry? Ganyan tayo. Dahil saved na tayo, may salvation na tayo, at akala natin, yung guidance ng Diyos nasa atin. Tayo na lang, bahala sila. Bahala na si Pastor Ding dyan sa church. Hindi ako susupport. Saved naman ako. Hindi ako magtatides. Saved naman ako. Hindi ako sasama sa Bible study. Saved naman ako. Mandadamay pa yan pag nakarinig ng mga salitang di maganda. Si Jonah nagdamay. Lahat nung sakay sa barko, natakot. Abay, hindi ka ba matatakot? Tataob ang barko. Hanggang sa nagpahayag ang Diyos. Sa pamagitan ng, palabunutan yon, yung kung sino ang siya ang may kasalanan. Siya ang dahilan ng galit ng Diyos. Ano pong nangyari? Direksyon niyan sinunod niya. Hindi siya nakinig sa direksyon ng Diyos na pumunta. Kinain siya ng ikaw ihahagis ka sa dagat. Pagdagit sa dagat, naka-ready na yung malaking bunganga ng pating. O di kinain siya. Tingnan niyo yung hirap na gusto niyong mangyari bago natin sundin ang direksyon ng Diyos. Ang linaw-linaw naman ang direksyon ng Diyos sa buhay natin. Pero yung will mo pa rin ang susundin mo sa buhay. Nandun siya. Kinain siya. Nandun siya sa loob ng tiyan. Pero dahil nga mahabagin ng Diyos, nanalangin si Jonah. At sabi, he will not hide himself anymore. Pakikinggan tayo ng Diyos, tutugon sa Kanya. Tinugon naman siya. Hindi hinayaan ng Diyos na siya ay malunod sa loob ng tiyan ng pating. Pero, naghihirap siya, syempre. 3 days siya dun Hindi naman pag-iyak nga, sinasabi ko nga sa inyo kanina Hindi pagtawag mo sa petition mo at request, say yes. Kung yes agad yun, niluwa, abay, sa tingin nyo, si Jonah matututo. Si Jonas. 3 days yun. Ibig sabihin, meron dong pagtutuwid. May katuruan doon. Kaya hindi yes. Hindi agad siya niluwa. Wait. Patience and trust to build our faith. So, yun yung man's direction. Napapahamak. Kapahamakan ang ending. Leads to destruction. Katulad po yan sinasabi sa Matthew 7:13. Ang man's direction, eto po. Matthew 7:13.
Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Maluwag na daan. Yan ang gusto ng tao. Madaling pagsunod. Ang man's direction, yung freedom mo ng choice and action, and ayun, kapahamakan. Dalawang daan. Tinuturo ng Diyos eh. Tinuturo ng Diyos ang daan para sa buhay na walang hanggan. Tinuturo. Eto po, tinuturuan tayo. Pero dahil hindi ka marunong makinig, gusto mo doon sa daang maluwag, the wider road, na nagbubunga ng kapahamakan. Walang divine guidance eh. Pag man's direction, walang divine guidance. Wala po. Kapahamakan. Marami ang dumadaan ngayon dyan. Pansin natin. Ang mundo natin ay hindi pabuti ng pabuti. Hindi po. Pasama po ng pasama. Dahil sa nakikita, naririnig, nadarama. Kaya po, ang gusto ng tao sa madaling pagsunod sa Diyos. Yung pipik na lang siya, eto madali. Diba? Lahat naman ang gusto ng tao madali eh. Kung ano lang yung madali sa inyo, comfortable kayo, yun lang susundin. Pero po, ang sinasabi sa God's direction ang pinaka-topic natin eh. It is a divine guidance to ensure His people are always pointed in the right direction. Ibig sabihin, itinuturo ng Diyos ang tamang daan. Parang ito po yung sa Matthew 7:40, magkasunod lang siya eh. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who finds it are few. Konti lang ang nakakasumpong sa daang matuwid. Konti lang. Kasi ayaw ng obstruction, ayaw ng distraction, ayaw ng hirap. Kaya konti lang ang gusto sa daang masikip. Ang sabi to ensure His people are always pointed in the right direction. Tinuturo na ng Diyos ang tamang daan. Bakit ayaw natin sumunod? Bakit tayo pa rin ang nasusunod? Kasi nahihirapan kayo. Ayaw nyo ng lubak-lubak na daan. Lubak-lubak na daan. Ayaw nyo. Ayaw nyo na masikip. Ayaw kasi nating nahihirapan. Ang gusto lang lagi, madali. Easy to way. Sabi, marami ang may gusto nun. Marami daw ang lumalakad doon. Samantalang dito, sa man's direction, konti lang ang sumusunod. Kasi nahihirapan. Mahati yung time. Tingnan yung ginawa ni Jonah. Susundin naman pala niya ang direction ng Diyos. Bakit naman gusto niya pang maranasan yung hirap na yon? Ganun ba ang gusto niyo? Makaranas ng mga pighati, hirap, bago tayo sumunod sa Diyos? Gusto po ba natin yon? So, wala naman palang may gusto nun. Dito tayo sa daang matuwid. Amen po ba? Kasi sabi, always pointed. Pointed. Itinuturo na sa iyo eh. Ang ganda nga ng sinasabi dito eh. Etong verse na to na binasa natin, sabi nga ni Ate Sol kanina, laureate, busog na busog. Busog na busog kayo. Sobrang madami. Kanamnam-namnam tong salitang ibinigay ng Diyos. Bakit? You shall weep no more. Di ka na mananagoy. Because yung grace ng Diyos nasa iyo. Tutugon siya sa iyo. Bibigyan ka niya ng assurance. Higit sa lahat, hindi ka niya pagtataguan sa panahon na
problematic ka. Hindi ka niya pagtataguan. Kailangan mo lang, ask. By prayer. Seek. Basahin ang Biblia. Kumatok kayo, pagbubuksan kayo ng Diyos. Tapos, ida-direct pa yung inyong step. Hindi ka kakaliwa, tamang daan. Kaya nga tayo lagi, pag kahit tayo naglalakad, always keep right. Bakit? Para walang disgrasya. Sa driving, always keep right. Nakakasunod tayo sa ibang bagay. Pero yung direction ng Diyos, tinuturo. Ang sarap po, sabi niya, your ears will hear saying the word. This is the way. Walk in it. Kung hindi nyo pa yan naririnig, mga kapatid, idulog nyo po yan. Kasi hindi pwedeng hindi magsasalita ang Diyos sa buhay natin. Sinasabi niya po yan, itinuturo niya po yan sa pamagitan ng Biblia. Para pong nakatulala kayo sa akin. Gutom na po ba? Anong oras na po? 12 na? 11:40. Maaga pa. Hindi po, magtatapos na po tayo. Kayo naman, ganado pa ako sabi gano'n. Tingnan nyo naman po, kami yung nagsasalita. Yan po ay ating pinag-aralan. Nagbigay ng yung isip natin. Pag po tayo nag-aaral, talagang pag po tayo magbabasa ng Biblia, di ba? Lord, ano bang gusto mo? Lord, ano ba sinasabi mo? Mahirap, di ba po? Ano bang gusto mong ituro? Matotrouble ka minsan, Lord, hindi po isang basahan ay okay na. Ate Jane, ilang basahan? Marami po. Ang sabi ni Ate Sol, Ate Nova, kailan ka pwede? Mamili ka, sabi niya, 22 o 29, June. Ate Sol, sinabi mo yung May, di ba? May. Siyempre gusto ko, hindi, sabi ko sa kanya, hindi po, June talaga sabi niya. June 22 o 29. Sabi ko, wait lang po kasi titingnan ko schedule ko. Kasi para hindi ako umabsent. Chinek ko, although pwede yung 22, 2 to 10 yata ako. Ay, hindi pala, wala po pala ako, hindi niyo ako nakita na nakaraan. Pang umaga ako, 2 weeks. The next, panggabi po ako mamaya. Sabi ko, 29. Di ba po? 29. Pero maganda tayo yung dulo. 1 buwan po natin ang pag-aaralan. Lord, ano pong nais niyong iparating? Tapos yung ending, yung dulong-dulong pag-aaral, medyo maano ka pa, di ba, Ate Jane? Pero nandun na rin po yun. Binigay na yun ng Diyos. Pero may mga revelation pa siyang, kapag gabi, dinulog mo sa kanya, inawit mo sa kanya kung anong nais niya, magpapahayag siya sa'yo. Then the next morning, mayroon pa rin siya ituturo. Yun po. Tapos, kayo, namnamin niyo po ang aking tinuturo. Sapagkat, hindi naman po, hindi lang na po ganung kadali. Di ba? Parang nangungonsensya eh. Kasi gusto niyo matapos. Ganadong-ganado ako nga po, papasok pa mamaya. Ilang oras na lang. Tapos mamaya po, MC pa ako. Sabi ni Ate Jane. MC daw ako 6:00. Ang pasok ko, 10. Siyempre, preparation ko, aalis ang sasakyan dito, 8:30. Pag uwi ko, kakain ako tapos, tulog-tulugan. Tapos, yun, aatin ulit ako dito. Tapos, gising ako magdamag. Bukas pa po tulog ko, mga kapatid. Kaya wag niyo akong tulugan ngayon. Sabi ganon. Hindi naman po. In conclusion, ayan na, masaya na ang lahat. In conclusion, eto po, learn to listen to God's direction. Pag-aralan po natin. Desire po natin. Learn to listen to God's direction.
because He will make your plans and step firm and steadfast. Lahat ng hakbang mo, maniwala ka. Marami na pong nagpatunay. Marami ng mga testimony ng buhay na nakita kayo na kapag ang direksyon ng Diyos ang sinunod, talaga pong magtatagumpay tayo sa buhay. Magsosorhay po tayo. Totoo po yan. Marami na kayong kilala na mga high profile o maging dito sa atin. Diba po? Si Pastor Ding, kita nyo, maliwanag niyang sinunod ang direksyon ng Diyos sa kanyang buhay. Siya po ay nag-resign sa magandang trabaho. Meralco, mga kapatid, Meralco po si Pastor Ding. Pero pinili niya yung direksyon ng Diyos sa kanyang buhay. Look, kahit maraming mga pag-uusid, maraming hindi naniwala, nasasamahan siya ng Diyos. Tingnan niyo po ngayon. Nakaka-travel siya sa ibang bansa, di ba po? Hindi naman po para po mag-share ng Word of God. Siyempre, paranas din yun ng Diyos sa kanya. Umalis ng bansa, di ba po? Free. Ano pa? Di ba po? Meron siyang bahay, Kaya yung pagsunod sa Diyos at pakikinig sa direksyon ng Diyos sa buhay natin, totoo po, hindi kawalan. Pagtatagumpayin tayo ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano pa pong sabi? Even when problems arise, you shall weep no more. Tapikin niyo po yung inyong mga katabi. You shall weep no more. Hindi ka na mananaghoy sa buhay. He will not hide himself anymore. Sa panahon po nandiyan ka sa period niya, tandaan niyo lang po yung pangako ng Diyos. Hindi niya tayo pagtataguan. Sabihin niyo yan sa Diyos, Lord, hindi mo ako pagtataguan. Hindi. Kung yung kapwa natin pinagtataguan tayo, pag humingi tayong tulong, ang Lord hindi. Lord, hindi mo kami pagtataguan. Pangako niya yan Pag hindi niyo binanggit yan, wala. Mahina po tayo. Hindi tayo humihingi sa Kanya. Ano pang sabi? You will see Him. Makikita mo kasi siya And finally, He will show you the right way. Ipapakita niya sa iyo ang tamang daan ng buhay. Buhay na walang hanggan at buhay pagpapala dito sa lupa at sa kabilang buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Naunawaan po ba ng lahat? Malinaw po ba? Di ba po, ang sarap namnamin ang salita niya. Itong verse na to, punong-puno ng pagpapaalala sa atin ng promises of God sa ating buhay. Alalahanin niyo po yan. Si Propeta Isaias po ang nagsulat diyan. Sa Isaias po. Sige po, ang lahat po ay inaanyayahan ko tumayo para po ipagpasalamat natin ang ating pag-aaral. Sige po, magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Panginoon Diyos, salamat po sa masaganang kapahayagan sa araw na to at sa oras na ito. Salamat, Panginoon, tinuruan mo kami. Dumipende yan sa iyo, Panginoon. Sapagkat yung mga pangako mo po sa amin, ang siyang magpapalakas at magpapatibay ng aming pananampalataya. Yung direction mo, Panginoon, tunay nga pong pagpapala po yan, ang kahahantungan. Sa direction mo, Panginoon, hindi kami maliligaw. Salamat po sapagkat may mga salita kang iniwan upang kami ay merong reference and guidance para po sa paglakad sa buhay, pagsunod at pananampalataya sa iyo. Salamat po sa masaganang kapahayagan mo. Salamat sa banal na Espiritu na nagminister sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos, pangahawakan namin ang iyong mga pangako. Pangako mo, Panginoon Diyos, na habang kami sasambit, paulit-ulit naming sasabihin sa iyo, hindi mo kami pagtataguan, Panginoon Diyos.
Ano man ang hiling namin, Panginoon Diyos, diringgin mo kung ito ay naaayon sa iyong oras at panahon. Panginoon Diyos, salamat meron kang pagpapaalala na hindi na kami mananaghoy sa oras ng bigat ng buhay. Malinaw mong mapapakita at marinaw naming masusolusyonan ang bawat problemang darating sa amin. Sapagkat sinabi mo, hindi kami mananaghoy. Dahil sa habag mo, Panginoon Diyos, dahil sa awa mo, narito kami. Pinahintulutan mo kaming magkaroon ng nasa ng puso na mag-aral ng iyong mga salita. Salamat sapagkat isang opportunity na makinig at mag-aral ng iyong salita. Lord, habang malinaw pa ang aming mga pandinig, nais naming marinig at matutunan ang direksyon na gusto mong tahakin sa aming buhay. Lord, salamat po sapagkat malinaw mong ipinaunawa ang mga bagay na dapat naming gawin habang kami lumalaban, habang kami sumusunod sa iyo. One thing lang, Panginoon, ang kailangan naming gawin, ang maging masunurin sa iyong mga panuto upang malakaran namin at maunawaan ang direksyon ng buhay na aming tatahakin. Salamat po sa lahat ng presensya ng bawat isa. Salamat sa masaganang pagkilos ng banal na Espiritu at salamat sa masaganang kapahayagan mo. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagdakila, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin.